So ibig sabihin, hindi ho pala totoo yung ipinapakalat nitong si Auntie Claire na kung saan sinasabi ng Malacanang suportado ng sambayan ng Pilipino yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi base ho dito sa pinaka-latest na survey na ilinabas ng SWS, imbis ho bumaba, lalo hong tumaas ang net satisfaction rating nitong si Vice President Sara Duterte. Mula plus 29% nung nagdaang March, ngayon home June, plus 31% na ho siya. Diba? Noong Marso, plus 29%. Ngayong June, plus 31%. Palakpakan ho tayo. Ganyan ho manipulahin ng mga mainstream media, Malacanang ang naratibo pagdating sa performance ni VP Sara at dyan sa impeachment na yan. Kaya naman, yarin lamang na pag-uusapan na yung impeachment na yan, meron hong i-interviewin. Itong si Atty. Rowena Guanzon at itong si Ma'am Cathy B. Na kung saan ipapaliwanag ho niya ang mga nangyayari na yan sa Senado, kung anong klaseng pambubudol na naman ang hinahanda ng bangag administration na to. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Siyempre, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Base ho. At dito rin ho pala sa video na to. Dami natin segue dito kasi ika nga pati shampoo, pati buhok nitong si Ate Sheila nyo, tinatanong na nila. Ganyan ho, ka-insecure itong mga walang yang to. Pati ba naman buhok, tinitira nyo? Kasi nagpariban, kaya straight ang buhok. Susupalpalin ho sila nitong si Ate Sheila dito. At dito rin ho sa video na to, mga Ilocano, meron hong pakiusap kay Vice President Sara Duterte. Litsunin mo na daw si Marcos Jr. Hindi, joke lang. Joke lang. Mamaya ho, pag-usapan ho natin ng mga yan. Gusto ho muna natin pasadahan na mabilisan yung net satisfaction rating na yan. At ito pang mga paksa dito sa ating mga slides na to. Ito. Ayan, yan ho. Medyo marami-rami ho talaga pero kailangan ho itong malaman ng ating mga kababayan. Ito, satisfied with VP Sara. Palakpakan. Shoutout sa SMNI News Online. Isa sa mga pagkakatiwalaang pwedeng pagkuhanan ho natin ng balita at impormasyon ngayong mga panahon na to. Real talk. Isa ho yan sa pinaka-reliable at ika nga walang kabayas-bayas. SMNI. Ito, tumaas ng 2 puntos ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte mula plus 29 noong Marso 2026 patungong plus 31 noong Hunyo 2026. Ayon sa National Social Weather Station na isinagawa noong Hunyo 20 hanggang 29, 2026. Umabot naman sa 58% ang mga nagsasabing nasiyahan sila sa performance ng Vice Presidente. Habang nananatiling pinakamataas ang kanyang rating sa Mindanao na excellent plus 84 net satisfaction rating. Palakpakan ho natin ang iyan ang mga numero na mahirap dayain. Kung yung mga numero sa AMLA ay pinagpatong-patong nila para silang mga siraulo, yung mga naglabas-masok pinagpatong-patong nila tapos sasabihin nila 8 billion. Di ba naman mga siraulo itong mga taga-prosecution na to? Eto hong mga numero na to, dyan sa mga survey na yan ho ang magbabalita sa ating mga kababayan. Ako, nagpapalakpakan na naman ang mga kababayan nating OFW. Ano dyan? Good job, VP Sara. Isang mabilis na good job, VP Sara. Palakpakan ho natin ang ating pangalawang Pangulo, Erekta na ho natin dito. Alam nyo ho, nakaramdam tayo ng matinding kalungkutan. No? Nung nabasa ho natin to, itong parang helmet yan ng rider diba? Helmet yan. Naglagay na ho siya ng karatula sa likod ng helmet niya. Para ika nga magmakaawa. Pag mamakaawa yan pakikiusap ba? Di ba pag nakikiusap ka, please, wag ako please. Meron akong gaganito wag ako yung iba na lang. Di ba? Hindi ko ho sukat akalain na aabot ang sambayan ng Pilipino dito sa punto na to na kung sino pa yung mga nagtatrabaho ng marangal, sila pa ang nakikiusap dito sa mga kriminal na to.
Hindi. Hindi sumagi sa ating wild imagination. Hindi ho sumagi ang mga ganyang klaseng ika nga pangyayari sa ating buhay. Ito, buntis ang asawa ko. Huwag niyo po akong sanang saktan. Kakalungkot, nakakabasag ng puso. Kung sino pa yung mga nagtatrabaho ng marangal, sila pa nakikiusap sa mga kriminal. Di ba? Ano ulit, tipong, ba't naman tayo umabot sa ganito? Di naman tayo dapat aabot sa ganito, di ba? Bigla ho nating naalala itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigla ho tayong ika nga nalungkot. Bigla ho nating namiss itong si Tatay Digong. Kasi ho, ang kanyang battle cry, di ba? Ang battle cry niya ho, ito yung battle cry ni Tatay Digong eh. Di ba? Yan ho ang battle cry ni Tatay Digong. Your concern is human rights. Mine is human lives. Yan ho yun eh. Di ba? Nabawi na natin. Nabawi na ng sambayan ng Pilipino ang karsada dito sa mga kriminal, mandurukot, mga adik na to. Pero ngayon, kahit anong pagtatakip nitong John Vic Remulla na to, hindi ho nila matatago ang katotohanan na napakalala ng kriminalidad sa ating bansa ngayong mga panahon na to. Sobrang nalulungkot po tayo. At alam ko, yung mga kababayan nating OFW na merong iniwang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, sobrang nababahala ho sila sa mga kaganapan na to. Imbis na yung mga kriminal ang matakot, ang natatakot daw ho ngayon mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Ironic ho. Hindi ho to ang normal na takbo ng society. Ang normal na takbo ng society, ang mga kriminal nagtatago. Di ba? Sila ang natatakot mahuli. Habang yung mga ordinaryong mamamayan, sila yung malakas niyang loob kasi wala sila. Kasi pag nagpunta kayo ng ibang bansa, ganun yung setup. Yung tipong walang gustong gumawa ng first move para gumawa ng kalokohan. Kasi alam nila may kalalagyan sila. Ultimo nga, meron ka nakitang pera, hindi basta-basta pwedeng pulutin yan. Pag naspatan ka ng CCTV, kulong ka dyan. Kahit isang papel lang na kapiraso, kahit $1 lang siguro sa ibang bansa. Nakita mo, nakalapag dyan, huwag mong kunin, lampasan mo yan. Partida, walang pakalat-kalat yun. Pero hindi mo pwedeng pakialaman. Di ba? Pero sa atin hindi. Anak na to ko nasa bulsa mo palang kinukuha na ng mga kriminal. Di ba? Kahit, di ba yung mga brief, yung mga nagtatago ng pera sa brief, di ba? Di ba kasi nung bata ako, merong bulsa yan eh. Para makita talaga wala kang pera, doon mo isuksok yung pera mo. Wala akong pera eh. Doon nakatago. Oh. Nakatago yung pera mo doon sa brief. Di ba? Kahit nandun pa yung pera mo, pag natsyampuhan ka nitong mga kriminal na to, lahat, pati brief mo, nanakawin nila. Ganyan ho kalala ang kriminalidad ngayon sa ating bansa. Ngayon, pagka sinabi ni John Vic Remulla na bumaba ang kriminalidad sa Pilipinas, bahala ho kayo kung gusto nyo maniwala. Ayun na nga mga kababayan. Ayoko nang patagalin tong segue na to. Ika nga, ito ho ang pagkakasunod-sunod ng nakakuha ng satisfaction rating, net satisfaction rating. Mula sa pinakataas papunta sa baba. Kung sino yung pinakamataas na mayroong net satisfaction rating, siya naman ho ang gustong gibain itong mga siraulo na to, mga addict dyan sa Malacanang. Net satisfaction rating for Vice President plus 31, Senate President Gatchalian plus 18, Speaker plus 8, and Chief Justice plus 10. Wala ho si Marcos Jr. kasi nga negative 25 ho siya. Palakpakan. Kakalungkot anong nangyari sa bansa natin. May mahirap po talaga pagka pinamunuan tayo ng adik. Ganito talaga nangyayari. Adik pinuno natin eh. Sabi ni Aimee. Kapatid, mismo niya nagsabi, di ako. Yan, lagay ko lang dito to. Tapos, sisegue na ako dito kay Ate Sheila. Pati ba naman buhok ni Ate Sheila, itong mga... Sino si Ian Cruz? Kilala nyo? Channel 7 yan. Ang daming pwedeng itanong, buhok ni Ate Sheila ang pinakikialaman.
O, Ate Sheila. Attorney, may nagtatanong lang. Yung sa buhok niyo daw, ma'am, maganda. Rebonded daw ba o shampoo lang? Oh no, it's natural. Natural. Bata ka. Never pa ako nagpare. Oh, ikaw kasi Ian. Hoy, Ian Cruz. Ang dami pwedeng itanong kay Ate Sheila. O ano nararamdaman ng defense? Kumusta yung naging usapan? Buhok talaga? Anak ng toko, bakalita ka ba? Ian Cruz? Talagang pagka-reporter na 7 at News 5 ang sumalansan, wala ka mapapala. Ang dalang na lang sumagot ni Ate Sheila, itatanong mo pa yung buhok niya. Attorney, may nagtatanong lang. Iyan ko siya. Yung sa buhok niyo daw, ma'am, maganda. Rebonded daw ba o shampoo lang? Walang yaka. Ian Cruz, umalis ka na dyan sa GMA 7. Tayo ka ng parlor mo, yarin lamang curious ka. Sa buhok-buhok. Anak ng toko. Ako, ayaw magpakita kay Ian Cruz kasi maganda buhok ko. Baka tanong niya, PH, may nagpapatanong lang. O dito tayo, Ilocano, game. BP Sara, kaming mga Ilocano, asahan mo sa 2028. Ikaw yung ninanais namin na maging Pangulo sa 2028. Ikaw, yung pag-asa naming mga Ilocano at ng taong bayan. Gusto naming maranasan ulit yung respeto ng mga lider ng iba't ibang bansa gaya nung naranasan noon ng tatay mo na si former President Rodrigo Roa Duterte. Halos titingalain ng Pilipinas noong siya yung nakaupo. Alam naming mga Ilocano at alam naming taong bayan na susunod ka sa yapak ng pinakamagaling at pinaka-the best na naging presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na si tatay mo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam namin mahihigitan mo yun at alam namin na kayang-kaya mo ipaglaban ng taong bayan at ng ating bansa sa 2028. Aantayin ka namin, BP Sara. Mag-aantay kami. Kahit ikamatay namin ang pag-aantay namin, basta sa 2028, ikaw lang sapat na para sa aming mga Pilipino, para sa aming mga Ilocano at ng taong bayan. Saludo kay sir ha. Gusto ko siyang bigyan ng airtime kasi ano yan ika nga yan ang perpektong representasyon na yung mga Ilocano maging sila napuno na sa mga kabuktutan ng kanilang kababayan na si Marcos Jr. Ang taga Ilocano yan. Di ba? Pride nila yun eh. Di ba? Pero hindi na ho nila masikmura ang ginagawa nitong si Marcos Jr. Di ba? Nakita nyo kung paano ipagtanggol ng mga Dabawenyo o mga Duterte. Nakita nyo? Di ba? Kahit ika nga lahat laban sa Duterte, basta yung mga Dabawenyo, Duterte kami. Magpang-abot na tayo kung saan man, Duterte pa rin kami. Yan sila. Ganon nila pinagtatanggol ang kanilang leader, yung pride nila. Di ba? Yung ano yan Davao pride yan . Di ba? Yung laking Davao yan. Isa-isang presidente at vice-presidenteng galing Mindanao. Kaya susuportahan natin yan. Ito nga ho mga kababayan, itong mga Marcos na to. Mga Ilocano. Anong solid north? Sinusuka na sinusuka na sila ng mga Ilocano. Pati mga Ilocano hindi na sila masikmura sa kanilang mga kaadikan nila nga. Dito tayo kay Dr. Melissa Loha, PhD. Doktor to ang magaling to. Game. Hi, Doc. Thank you po. Good afternoon. Afternoon. na pala. Yeah. Good evening, good afternoon, good morning. Yun. So, ang topic of the week is impeachment. Since your discipline is not only, law, but public international law, that's why we invited you here, so that we get a different perspective from another expert in her field. Dito po ba sa first presentation ng first witnesses ng prosecution, itong mga NBI agents, how effective do you think itong mga naging witness nila in terms of proving
na yung mga sinabi ni VP Sara na habang galit siya ay they fall under the grounds in their articles of impeachment. Doc Melissa? Yeah. Yeah. Thank you. I studied impeachment also in my work as a comparative constitutional law researcher and published certain articles on that question. And so, in this case, magtatagalog po ba or magbibisaya or... Pwede man mix Ito, lang Roto. Tagalog and English. Roho ito, hindi ho madalas sa television itong si Dr. Melissa, kaya ro ito. Kasi ang audience Alright. natin, Yes. Go ahead. So, Muli na naman hong nagkalat ang mga larawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mundo ng social media. Sa ayaw sa gusto nyo, pagka ganito pinag-uusapan, wala nang makakahigit pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita at naramdaman niya ng mga ordinaryong Pilipino. Gawin nyo na santo yung ginulpi ng taong bayan na yun. Gawin nyo na. Isunod nyo na kay Erwin Espinos. Ayan yung ginawa nila santo, yung tulak. Yung dalawang minor de edad na patapos ito, yan, mga santo ng mga pinklawan at dilawan yan. Diba? Yan ang pinoprotektahan ng mga adik ng mga panahon na to. dito sa impeachment na ongoing, the first week has been on the fourth article of impeachment. I think much of the confusion arises from the lack of standardization. So hindi ka agad nagkaroon ng parameters. It should have been the defense should have insinuated already the parameters kasi sila yung dapat magko-contain ng presentation ng prosecution, and of course ang prosecution would insist on a wider latitude rather than a narrower one. But I think it's necessary na magkaroon muna ng consensus ang mga tao kung ano ba talaga yung Article 4 and ano yung standards. Otherwise, magkakaroon talaga ng parating debate kung sino nakalamang, sino hindi nakalamang, and so on. Remind us, Doc Melissa, ano nga yung Article 4 ng Articles of Impeachment? Anong grounds po yun? Yes. Based dun sa Article 4 nakalagay, the grounds is culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust. High crimes? Yung Alam ko may high crimes lang doon sa England eh. Kasi may hari doon eh. So, yung specifically, ano pong evidence nila na sinasite sa Articles of Impeachment under these grounds? Including high crimes and betrayal of public trust. Alin po doon? yung constituent acts niya are yung pagkocontract ng assassin, yung grave threats against the president, the first lady, and the speaker, former speaker, and then inciting to sedition. So so far, I think na-cover nila yung tatlong constituent crimes na yun on the basis of secondary testimony from the NBI. So, let me just explain na pag culpable violation of Constitution, of course, dapat meron isang constitutional provision na nilalabag. And that this would be possible. So, parang kasi nagkakaroon ng disconnect between the article, the grounds, and the constituent acts. Kasi, for instance, culpable violation, hindi naman siya pwede sa grave threat, hindi naman siya pwede sa inciting. Kasi, in fact, protected speech nasa Constitution. It could fall under contracting if it is established, for instance, na merong attempt to destroy the constitutional succession. Tapos, pwede gano'n. Attempt to kill BBM. Yeah. Yeah. That So would that be a very BP difficult... Sara will succeed, di ba? Yan. So, hindi lang yung nag-contract ka na assassin. In addition to that, dapat ipuproof mo na yung purpose is to break the constitutional succession. No, that becomes a culpable violation of the Constitution. Pagdating naman sa high crimes, medyo mataas na masyado to na standard. Hindi na siya masasakop yung mga grave threat lang,
Hindi na siya sasakop yung mga ano lang, inciting. Nung panahon pa yata yan ni, yung high crimes na yan, baka panahon pa yan ni King Henry VIII. Oo. Pero existing siya sa... Mahirap yung sinasabi nila na, kasi minura, sabi ng agent kasi minura-mura niya ang presidente. Yun. Kaya siguro may gigil na gigil dyan. Kahit murahin ko po si BBM, hindi naman po yun high crime. Hindi high Hindi crime. naman po yung treason kung murahin ko siya, di ba? Sabihin ko, sabi ng kapatid mo, bangag ka. Hindi naman yun culpable violation of the Constitution or a high crime. Kasi in the Philippines, wala naman pong definition at example ng high crimes. Kaya po masyado na pong Meron lang tayo high na presidente pero high crimes. High na presidente. itong kumbaga ay sa suntok na po sa buwan ito. Itong high crime. So, kaya pinipilit nila yung grave threats. Hindi po ba, Doc Melissa? Yes. So just to make sure na maano yung high crime, for instance, high crime, kung nagnakaw ka ng nag-corrupt ka ng trillions, yon high crimes yon. Whereas mag-corrupt ka ng millions, 1.9 trillion, high crime. That's high crime talaga yon. So yung mga millions lang, medyo hindi na siguro. It could just be ordinary bakit daw nila nilagay corruption. ang grave threat sa high crime at betrayal of public trust? I think ito lang yung merong at least pwede mag-testify na tapos nakikita ng tao kasi na-publish na yung video. I think ito yung pinaka reason kung bakit nila siningit yung grave threat. But grave threat itself, hindi siya magko-qualify under betrayal, hindi siya magko-qualify under high crimes, culpable. So let us look at betrayal. Wala tayong standard. Titingin tayo, comparative constitutional law, titingin tayo sa Korea. Sa Korea, Doc. Example, yung sabi mo, Korea, betrayal of public trust. Ano po yung example? yes. Yung si President Yoon, betrayal of public trust dahil nag-declare siya ng martial law at nag-deploy siya ng military na in violation ng constitutional procedure nila. Hindi approved ng Na-convict- Congress. Na-convict siya ng Constitutional Court ng Korea. Wala kasi silang impeachment court. Ito naman next, si Park, extortion and ginamit ng ang office na is private individual to govern Korea. So yun, talagang betrayal of public trust. In all other cases, walang gumagamit ng betrayal of public trust. So in this case, tayo lang at saka Korea ang gumagamit. So Korea could be a useful standard as far as the judges would be concerned in terms of weighing the evidence and so on. Now, sa ating case, there was an attempt, dalawang cases, yung Gonzales versus Office of the President and then Ignacio versus Sulit. Doon, diniscuss yung dismissal ng Deputy Ombudsman on the ground of gross neglect of duty, grave misconduct, constituting betrayal of public trust. So, ganun din kataas ang ginamit na standard, gross neglect of duty, grave misconduct. Kasi I think they're connecting it also, Doc, to the principle of public office is a public trust. So that's why yung betrayal of public trust doon sa Sulit is yung grave misconduct. In other words, yung duties niya, no? Di ba? Yes. Yan ba allegation doon na meron siyang gross neglect ng duty niya? Yes. Yes, so kaya betrayal of public trust. Di ba? Yes. Because that is his public office. It requires a high standard of trust. Di ba? So at least meron na tayong masasabing measure kung ano yung ibig sabihin ng betrayal of public trust. Although, in this case, hindi impeachment. But then we have to remember na yung case na to stemmed from an interpretation of Republic Act 6770 na nagkalagay doon na with respect to the Deputy Ombudsman, etc., they can be dismissed on the same grounds as the dismissal of the Ombudsman but with due process. So
in effect, ini-interpret na ng decisions ng OP and the Ombudsman in these dismissal cases kung ano ibig sabihin ng betrayal of public trust. What about the case of Gonzales? The same with Gonzales, ganun din. Actually, yung core issue dun was whether may jurisdiction yung president to dismiss the deputy ombudsman, but that's beside the point. Kasi Malupit ho yung ini-interview na yan, si Dr. Melissa Loha, PhD ho yan, PhD. Doktor ho, talagang ika nga, dalubhasa dyan sa paksang pinag-uusapan nila nitong si Atty. Rowena Guanzon. Kaya para dito kay Jokno, kay Luistro, dito kay Baculaw, nako, hindi ho sila makakaobra dyan. Hindi ho yung papalagyan dismissal yung mga yan. there was based on the finding of gross neglect of duty and misconduct constituting betrayal of public trust. So yun yung phraseology. Okay, so that's one. That's a very good example of a standard that is now in Yes. our jurisprudence, di ba? Yes, that's correct. Tama. I think in the offer of evidence of the prosecutor, he was not very clear what the testimony of these two NBI agents were for, di ba? And then when the defense counsel was objecting to these testimonies, sabi niya, you cannot object at this point. You can object only in the offer of exhibits. But let's Yeah. talk about the procedure another day. Another time. We'll Yeah. focus on what is the standard now of, you've discussed standard by using examples, right? Yeah. In Korea, and using examples in Sulit and Gonzales. So, it's not that easy. Na sinabi mo, pinagbantaan niya na ipapatay niya ang presidente is already betrayal of public trust. Hindi ba? Unless sinasabi ni Doc Melissa na yung meron talagang katibayan na may attempt na ipapatay siya, si BBM, para what do you call this, yung capture yung succession under Yeah. the Constitution para si BP Sara ang maging presidente. Yun ang matindi. Pero ang sabi kasi ng NBI agent, belief lang nila. Belief. Oh, ang dami palang superstitious belief itong Attorney Lotok na ito. Belief daw niya na nag-hire ng assassin. Pero sinabi naman niya na, but I have no personal knowledge. Kasi tinatanong si Leon Cruz sino ang assassin? Sino ang assassin? May assassin ba? Meron bang assassin? Oh, sabi niya, it is my belief na meron. Can I ask something also, Mother? Go ahead, Cathy. Kasi ang sinabi, ang pagkakarinig ko, I was there in that Zoom. Okay? Ang pagkakarinig ko kasi na sinabi ni Vice President Sara Duterte is, wag ho kayong mag-alala, may kinausap po ako. Kung sakali or if may mangyari sa akin. Kung nila ako, Oo, wala siyang sinabi na wag ho kayong mag-alala, nag-hire ako ng assassin. yeah, no. So okay. anong ano nun? Kasi ang lumalabas po dito sa yung NBI na nagsalita, si Lotok ba yun? Lotok. Lotok, sinasabi niya na nag-a-assume siya na may kinausap na assassin. Oh, belief Rather lang than, daw niya. oo, Belief exactly. lang naman daw niya. So ako ang tingin ko kasi dito, parang talagang sinasite nila yung mamayang Pilipino. Oo. Yung hindi naman sinabing ganun, tapos sabihin nyo, you believe there was an assassin, hindi naman pwede ang belief mo. Ang tinatanong dyan, it's already, that question should have been objected to. Sa tingin mo, meron bang assassin? Ano sa tingin mo? Ang tapat ng tanong meron ba talagang assassin? Yun naman ang tinanong ng Cruz O hindi Sabi pwedeng niya, paniniwala mo lang, dapat ebidensya mismo. Oh, tama. Kasi hindi naman expert opinion ka sa sakit. For example, sa diverticulitis. Di ba? Kasi kung doktor ka, expert ka talaga na gastro, sasabihin mo talaga, what do you think, doctor? What do you think? Kasi expert siya sa diverticulitis. Di ba? Tama naman yung analogy nitong yung example nito ni Rowena Guanzon. Di ba? Tinatanong lamang ng expert opinion yung mga expert.
Tinatanong dyan, kunyari, bahay pinapatayo mo, engineer o structural engineer o expert o sa tingin mo, matibay na ba to? O pagka sakit, doktor. Pero yung tipong ano ka lang, nurse ka lang o ano, tapos napakalala ng, hindi ka pwede magbigay ng ano dyan. Hindi ka pwede magbigay ng expert opinion mo dyan o expert advice mo, di ba? O kung ano pa mang expert dyan. Kasi di ka naman expert dun sa larangan na yun. Kaso, ang problema ho natin, pinipresenta nila itong si Lotok, itong si Lutang Kalilong, di ba? Expert sila. Expert witness sila. Kaya ngayon, nakukuryente sila Di ba? Pagka nagsasalita sila, sinasabi, hindi naman yun expert hindi naman ganito yun, hindi naman ganyan yan Di ba? Competent, yan ang ganun nila, yung katagang ginagamit nila. Paano naging competent yan? Tatanungin nyo sila, sa tingin nyo ba? Paano ka naging competent? Paano ba nasabi na sa tingin nitong, pagka tinanong mo sila, sa tingin mo ba, hindi ho maaari yun. Dapat magpaupo kayo dyan ng expert. Sinong expert? Attorney Zuleika Lopez, yan, expert yan. Paupuin niyo sa witness stand ng magkaalaman. Ito assassin pinag-usapan natin, tinanong siya. Sabi niya, belief ko lang. Belief ko lang. May bago na naman tayo, Kati. Belief ko lang na may assassin. Pero wala po naman ako talagang alam na personal na knowledge kung talaga bang may assassin. Yan. So, klaro mga kababayan na walang assassin. Sinasabi ni Doc Wilisa dito na dapat ang standard is na may attempt ba on the life of BBM and the First Lady and the former Speaker para maagaw niya ang succession under the Constitution. Ba? So, nakukonect sa Constitution. Hindi lang yung galit kayo kasi yung bossing nyo ay pinagbantaan at minura-mura. Okay? So, Doc Melissa, what else can you please add to these standards of evidence? Yeah. So as I mentioned, parang may disconnect between the articles, the grounds for impeachment, and the constituent acts. So with respect to grave threat, for instance, ang sabi ng NBI, and medyo na-bother ako dun sa sinabi niya na conditional kasama na. When in fact, yung sa provision ng RPC nakalagay, conditional kung may nag-demand ng money and may other demands and na-fulfill yung condition. That's when it becomes punishable. But in this case, wala. Nakalagay express provision. Kasi sinabi niya na there is no such thing as there is no distinction. Actually, napakalaking distinction, and this was the case of Calleja versus Executive Secretary, yung tungkol sa terrorism. Yes, go ahead. Nakalagay kasi Section 5 ng terrorism law na merong threat of terrorism. So, question yon yung constitutionality. And the Supreme Court looked at the provision and said, kung conditional yung threat, hindi siya sasama. Hindi siya punishable. And then it cited US versus Watts. Ito yung case in 1969 na may isang draft. That the threat was, in other words, hindi siya Conditional. direct. Kasi may condition. May condition. Hindi siya. Yun din ang opinion ni Juan Ponce Enrile when he was Senate President. I saw that clip. So, Dr. Loha now is citing an American US case, Doc. What case is that? Yeah, this is not just the US case. It is the Philippine Supreme Court citing the US case to decide a question of constitutionality of Section 5 on threat of terrorism. Okay, So, sabi ng Supreme Court, Calleja versus Executive Secretary. Okay, lawyers can research that. Calleja versus Executive Secretary citing a US case of Watts. US versus Watts. In that case, US versus Watts. Okay. Ito yung context nito yung Vietnam War and yung di ba nagre-rebel yung mga draftee. And ito si Watts, ang sabi niya, now that I have already received my draft classification, etc., and I have to report for my physical this Monday,
I'm not going. If they ever make me carry a rifle, the first man I want to get in my sights is LBJ. Ito si Johnson. Lyndon B. Johnson, the president. Yes. Okay. So So umakyat was it protected speech? Was it freedom of speech or was it a grave Yes, threat? it was. Protected The speech. Philippines, That's- this U.S. In that Watson case ruled that it was protected speech. Yes. Correct. So, umakyat all the way to the Supreme Court. Ang sinabi lang ng Supreme Court is, this is a kind of a very crude, offensive method of stating political opposition to the president. So, no different from the way that Sara Duterte expressed her opinion. And, yes. In this particular case, kay Sara Duterte, we have to take into account the fact na for her, merong threat sa kanya coming from a person believed to be suffering from drug addiction. So if kahit sino namang tao receiving a threat from a person who has drug addiction, so in quotation marks, talagang hindi yung threat sa'yo, diba? Kasi irrational talagang, na yun. hindi na yun biro. Di ba? Yes, Kasi irrational na may yun. And addict therefore, siya eh. Oh. So therefore, your reaction na sasabihin mo pag if you get me killed, I will have a reprisal. Ano talaga in that context na yung threat is coming from a person believed to be or rumored to be Yes. suffering from drug addiction. And therefore, your reaction would have to be calibrated according to that type of threat. Plus, And remember, yes, go ahead, Doc. Remember, a reaction to a threat does not necessarily have to be a counter threat. It can also be a warning. At the same time, it could also be, and this is something really important, a deterrent. For instance, kung merong nag-i-aim sa'yo, and then you just show your holster, show lang, hindi mo tinanggal yung rifle mo or anything, pinakita mo lang just to deter the other person, the other threat from stepping back Warning, or ika nga. stepping down. Oo. Hindi lang siya warning. Talagang parang you stop the threat. Hindi ka nag-escalate. You just want them to de-escalate. And that particular exchange could be interpreted that way na stop threatening me. I feel threatened by someone who is drug addicted and therefore irrational, etc., etc. In other words, it is in her defense that she uttered those remarks. Not just defense, but to de-escalate the threat Yes, so between the two of them. that was a defensive remark and to de-escalate, right? Also that prior to that, yung mga incident doon is yung, di ba, pinakontempt si Yusek niya, si Attorney Zuleika Lopez, no? Yes po, Oh. opo. At pinapatransfer pa ng House of ng mga congressman dyan doon sa women's jail. Opo, nandun din po ako. Pumunta po ako doon Di ba sa pinatayan veterans. yun ng ano? Ng Opo, ilaw? ng ilaw, dun sa HOR, while naka-live kami, all of us. Oo. And then, nagkaroon po ng panic attack si Attorney Zuleika Lopez kasi ang nararamdaman niya, she was being harassed. Plus, Tapos hindi, gusto papasok siya sa jail At saka in the middle of the night, gabing-gabi, Oo. sinabihan siya na ilipat siya sa kulungan. Tapos Na pinatayan hindi na ng wala ilaw. naman siyang krimen. Oo. And she is a lawyer. She knows She her rights. answered naman, Yeah. di ba? Yes. Kaya lang ayaw nila ng answer niya. Ayaw nila. At Oo. saka, nung dinala siya veterans, nandun po ako. Nakita ko na talagang even si VP Sara, iipitin ng, marami po kami doon. Grabe, Iipitin ng ambulansya. May videos po kami nun. Oh, grabe. So that's why Pero grabe itong si Atty. Zuleika, no? Lakas ng ano niya, lakas ng appeal niya, ang ganda niya, no? Ako nagaganda na ako Atty. Zuleika. Ako lang ako, baka ako lang kayo, hindi naman sabagay, hindi naman tayo pare-parehas ng taste. Ako, gandang-ganda ako Atty. Zuleika, kayo ba nagagandahan?